Magandang araw po sa lahat at welcome po Buhay Amerika with Ate D sa isang panibagong vlog natin ngayong araw. At ito po ay karugtong ng ating mga paglilinis at pag-prepare sa ating raised bed or garden. At ito na nga po, natapos na natin ilagay ang ating dripper na hose. Tapos ito na, nag-start na po akong magtanim at napakaganda po. So ito na po yung natanim natin. Ito na yan ang ating natapos ko na po ito. Dito, ayan, umano po yung tubig. Yung ano ko, yung tawag dito, yung aking dripper po. Ayan, nagano sila. At saka ito po, maganda po ito. Itong nilagay natin. Maganda po yan kasi sugar ang tawag dyan. Mas ano po yung ano niya, yung daloy po ng tubig mas maano sa ilalim. Kaya maano siya. But anyway, ayan na po, natapos na, nakapagtanim na tayo at hindi natin natapos yung isang raised bed. At sunod na po na araw na ito ay nagtrabaho na naman tayo dito sa ating garden. Kasi di po ba masukal talaga ang garden ko kasi layas nga ako ng layas. Kaya pero ang unang-unang ginawa ko po ay nagdilig muna ako para naman medyo maginhawa ang ating garden. Ganyan po talaga, no? Kailangan natin dilig-diligan muna sila bago ang lahat. Kaya ito ngayong umaga na ito ay busy po talaga ako, no? Talagang inano ko na po. Tinuloy-tuloy ko na ang aking dilig at ito ay dito tayo sa kabila na dinidiligan na naman natin. Yung isang raised bed po ay malinis na din at i-continue na lang natin mamaya, no? Ang ating tatanim dyan sa isang raised bed natin. At ito naman, dito na ako sa kabilang garden, kabilang bahay lang po yun. Kaya ito, diniligan ko din po yun at siyempre, nag-ano po akong mag-harvest muna bago ang lahat. Ayan, mayroon akong na-harvest na okra at talong. Dito naman ay gumagawa po tayo ng pang lock doon sa ating gagawing dripper. Kasi para hindi po makagalaw. So gumawa po ako noon at ito na nga, natapos na at ginagawa ko na yung dito sa kabila nating raised bed. At nilalagay ko na po yung ginawa kong lock. Talaga naman para hindi po gagalaw, mag-steady lang po yung hose sa garden. Yan po yung mga ginagawa ko. So ngayong araw na po ito ay mukhang busy talaga tayo sa ating pagpiprepare sa ating garden para mataniman. At ito na nga, natapos na at nailagay na natin ang ating lock na tinatawag. Mga ano lang po yun, parang wire na cable na talagang inano ko, pinutol-putol at pinipi. So ito na, dito naman ito sa kabila na ano natin, yung piniprepare natin kanina. Kaya ito na, magtatanim na tayo dito. Pero hindi ko lahat itatanim dito kasi gusto ko yung ibang celery at saka lettuce sa kabilang garden ko po yung itatanim. Dito naman siguro baka taniman ko yan ng ating mga spinach or bok choy. So dito na tayo sa kabila. Dito sa kabila ay masukal pa, syempre. Aayusin muna natin. So ito ang ginagawa ko ngayon dito ay aayusin natin yung mga ano ng patula, yung mga vine niya na gumagapang po sa gilid. Kailangan lang natin ililipat yan papunta doon sa tawag dito sa trellis. Kaya tingnan nyo naman ang aking posisyon ay grabe talaga. May patayo, may patuwad, you name it. Ayan. So basta lang tayo ay makatanim. Para naman sa winter, mayroon tayong vegetables. Kaya tudo kayod ang iyong lingkod.
Ayan. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, please po, Buhay Amerika with Ate D, click nyo lang po yung like. Tapos, kung hindi naman po labag sa inyong kalooban, mag-subscribe po sa aking channel. At maraming salamat. At ito na nga po, kinukuha ko na yan. Lahat ng aking mga tanim na luma na. Ayan, inano ko na po siya, binunot na. At ito ilalagay ko din balik dyan para po magiging compost. At alam nyo po, nagutom po ako. Kaya sabi ko, habang ako'y iluluto ko na ang aking dinner. Kaya ito po ang aking dinner ay salmon. Ayan, lulutuin ko lang po siya sandali. I-serve ko siya, no? Ang nilalagay ko lang ay lemon juice at saka ginger juice na pinound ko lang yung yung ating luya. Tapos nagkaroon na siya ng juice at lalagyan ko rin ng konting salt. Kaya iyan na po. So dito naglalagay po ako ng butter kasi tatanggalin lang po natin, i-serve natin ng sandali lang. Ilalagay lang natin dyan ng sandali para matanggal yung kanyang kaliskis o skin. Ayan, lagay na natin. Ayan, sandali lang po yan. Tapos ita-transfer na natin siya sa final na cooker. So ito, ayan, tatanggalin na natin, no? Kasi medyo na na yung kanyang skin or kanyang kaliskis. Tanggalin lang natin saglit yan. Kaya iyan po yung mga pamamaraan natin. Minsan din. At least kumbaga natanggal natin yung kaliskis kasi ayaw din naman natin yan. At ito na ang final na dito ko na siya lulutuin. Ito, mga lang ito. Siguro mga 1 oras dito, diyan sa slow cooker. Kasi para makapagtrabaho pa ulit ako doon sa labas. At nagpakulo din po ako ng carrots, celery, at kalabasa. Ayan po ang partner ng ating salmon mamaya. So, habang niluluto po yung nakasalang ang ating dinner, dito na po ako sa labas bumalik. At ito po ay compost po ito. Yung ginagawa kong compost, dinadagdagan ko po siya ng lupa na galing na nabili ko sa store. Para magiging smooth po siya. Kasi syempre, para siyang lugaw Yung mga, mga pinagbalatan. Marami-rami din po ito. Pagkatapos ko nito ay ilalagay ko siya doon sa garden sa kabila na inanuhan natin, yung nilinis natin para mataniman natin. Kaya ito na nga, ayan, nakita nyo po ay binuhos ko na siya lahat. Ito naman dito, yung mga hose na yan ay ating aayusin din. Lalagyan din natin ng lock para yan po ay hindi gagalaw. Kasi mayroon din yang draper dyan. Kaya talaga namang tudong tayo ngayong araw. Tudong kayod. So ito na po, tapos na ang ating pag-cultivate ng ating garden. Ayan, ready to go na siya para taniman. Dito ko po itatanim ang lettuce na nabili ko at saka yung celery. Yung dito banda po, kasi mayroon pang saluyot at saka yung alugbate at saka pa yan dyan, sibuyas, hindi ko na ginalaw kasi sayang din naman. Pero ayun nga, tapos na tayo at tataniman na natin ng ating celery at lettuce. So ayan, natapos din. Sa wakas natapos na ang ating pagko-cultivate dito at naayos natin yung dripper. So time na po sa pagtatanim. Itatanim na natin yung ating nabiling mga lettuce. So samahan niyo po ako. Dito ko po banda itatanim. Dito sa na ito, sa side na ito. Itong ating celery. 4 na puno po siya. Ayan.
Kailangan ko pong umakyat. So, ito na naman ang lettuce. Sana po ma-harvest siya before mag-January. 6 na puno po ang ating lettuce. Dito naman po ay siguro ito po itatanim ko rin ito. Ito po ay sibuyas na tinanim ko malalaki. Yung puting sibuyas po. Pero mayroon po akong bawang na seedlings na po siya. So itatanim ko po dito banda. Wala. Yan po. Ito may maliit. Yan po yung mga bawang natin. Dito po natin itatanim ang mga bawang na pinatubo ko po yun nung summer pa. So, ayan na ang tinanim natin na sibuyas. Yung kinuha ko dito, tinanim ko lang siya balik. Tsaka yung bawang, ayan, bawang na tinransfer ko from the pot. Ayan, ayan. So, ito na po ang ating mga tanim. Ayan. Yung celery natin, saka yung lettuce. Ayan. So, napakaganda po. Sana mabuhay sila. Ayan, isang araw na naman po ang ating natapos sa pag-garden. Sana po magbunga sila or tumubo. Ayan, dito po na part, yung dito, ay tataniman ko po ito ng spinach. Yung dito banda kasi wala po ito. Or kaya bok choy. So, kailangan ko pang maghanap ng seeds. Titingnan ko muna kung mayroon ako, kung mayroon pang time kasi medyo madilim na po. Ayan. So kung hindi ko po matatanim ngayon, baka bukas po dito tataniman natin ng bok choy o spinach dito naman banda. So ayan po, hanggang dito na lamang ang ating trabaho ngayon at maraming salamat po sa panunood at sana nag-enjoy po kayo sa araw na ito. Huwag kalimutan po, Buhay Amerika with Ate D. Ayan po, subscribe na po. Sa mga kababayan ko, maraming salamat po. At sa mga subscriber ko po, maraming salamat sa inyong suporta. Sana po magpapatuloy lang po ang inyong suporta sa akin. Ayan. So, mag-ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye.